should change from glory to glory. Kung ang alam natin tungkol sa Diyos, ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos ay kamukha pa rin ng pagkakaalam natin 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago, or 5 years ago na wala man lang nag-improve, na-develop, lumalim, ibig sabihin hindi tayo nag-grow. At yan kuminsan ang problema. Ang daming mga nagtatanong sa akin sa Facebook, pwede na po ba akong lumipat na ibang church? Sawang-sawa na po ako, wala na kaming iba pinag-aaralan, yun din. Pare-pareho. So, hindi nag-grow. Dapat nag-grow tayong lahat. Pero para mag-grow, para lumago, dapat bukas ang isip. Kuminsan handa kang magulo ng kaunti. Dahil mula doon sa alam mo na, siguradong sigurado at secure na secure, matcha-challenge ng another reading, another angle, another interpretation. Hindi ka dapat allergic doon at tatawagin mo agad na demonic dahil bago o kakaiba o dahil hindi mo maintindihan. We don't have to overprotect God's truth because God's truth will always prevail. Willing ka na pakinggan ng isang makakaiba o bagong anggulo ng paliwanag at limi-limiin, suri-suriin. Kung hindi maintindihan agad, hindi naman kailangan magpasya ka na tanggapin o i-reject agad yun eh. Pwede mo namang isa-isang tabi at pag nagkaroon ka na ng kakayanan na maunawa yun ay saka mo na lang uli balikan. Do not reject anything that you don't understand because you might be denied spiritual and mental growth. Siyempre, hindi rin naman natin basta-basta nilululon, tinatanggap ang anumang bagong dating dahil baka nga mali. Suriin, pero withhold judgment. Pero ang lahat ng lalago ay yung handa na magbukas ng isip para ito ay lumago. Verse 16, Jesus replied, I am not teaching something that I thought up. What I teach comes from the one who sent me. If you really want to obey God, you will know if what I teach comes from God or from me. If I wanted to bring honor to myself, I would speak for myself, but I want to honor the one who sent me. That is why I tell the truth and not a lie. Didn't Moses give you the law? Yet none of you obey it. So why do you want to kill me? Itong John ay napaka-develop ang theology. Hindi laging madaling pag-aralan. Mas maraming mga salita, mga discourses, at hindi lagi yung mga action stories tulad sa ibang gospels na napakadaling maintindihan. Pero napakahalaga na unawain ito. Yung mga ideya, yung mga philosophies involved, yung mga sinasabi ng Panginoon as shaped, interpreted and developed by the writer of John, dahil by that time, AD 90 to about AD 100, mas luminaw na sa kanila kung ano ang mensahe ni Jesus. But what do we see here? People judge others who do not and cannot obey religious laws that they themselves do not and could not obey. Napakahigpit ng mga Israelites sa mga nakalalabag sa kautusan, hindi nakasusunod sa mga ordinansa. Pero sabi ni Jesus, kayo rin naman hindi nakakasunod. At kung sakali man na nakakasunod kayo sa ordinansa A, ipinagpipilitan nyo at hinuhusgahan nyo, hindi nakakasunod doon. What about yung ordinansa B? Nasusunod nyo ba? Kuminsan nasusunod nyo lang yung ilan, pero yung iba naman di nyo rin nasusunod. Magkakaiba lang ng weaknesses, magkakaiba lang ng pagkukulang ng mga tao, pero sabi niya, lahat kayo hindi naman nakakasunod, kalaman naman kayo mga kung sino. At sabi niya, bakit niyo ako gustong patayin? Hindi rin naman kayo nakakasunod sa law, tapos pinagbibintangan niyo ako na hindi sumusunod, because by that time, it was already becoming more and more clear to people that there were many traditions and enshrined and institutionalized teachings that Jesus was changing in terms of application so that the religious institution would be kinder and nicer to people. Kaya gusto siyang patayin sa pangunguna ng mga religious leaders. Verse 20, the crowd replied, "You're crazy. What makes you think someone wants to kill you?" Ipinagkailapan nila.
verses 21 and so on, Jesus answered, I worked one miracle, and it amazed you. Moses commanded you to circumcise your sons. But it wasn't really Moses who gave you this command. It was your ancestors. And even the Sabbath, you circumcise your sons in order to obey the law of Moses. Why are you so angry with me for making someone completely well on the Sabbath? Don't judge by appearances. Judge by what is right. So ang background ng conflict, nagpagaling ang Panginoon ng isang may sakit sa araw ng pangiling sa Sabbath na ipinagbabawal ng kautusan ayon sa kanila kautusan ni Moses na gumawa ng anumang bagay kahit pa nga mabuting bagay. At meron ditong isang napaka-shocking revelation that came from the mouth of Jesus. Sabi niya, sabi ninyo, iniutos ni Moses ang circumcision ng mga batang lalaki. But it wasn't really Moses who gave you this command. It was your ancestors. Ang paniwala ng lahat at ang itinuturo ng lahat ng mga verses ng Old Testament was it that Moses who commanded circumcision. Now, Jesus brings us to another level of understanding and even tells the Israelites who have forgotten the truth that it wasn't really Moses but their ancestors. So, ibig sabihin yung mga kiniklaim nila na Moses said this, Moses said that, is that always reliable? Dahil maaari na ang mga ancestors nila ang nagpauso nitong tradisyon na ito at para ito magkaroon ng kapangyarihan at sundin ang lahat, sinasabi nilang, sabi ni Moses, sabi ni Moses. Here from the very mouth of Jesus, He says, it wasn't really Moses who gave you this command, it was your ancestors. At sabi niya, hindi lang yon. Nagsisircumcise kayo ng mga bata kahit Sabbath para masunod nyo yung regulasyon na on the 8th day, technically, dapat masircumcise ang bata. So pagka lumaglag o natapat ang 8th day sa Sabbath, binebreak nyo yung law of Sabbath para sundin nyo naman yung law of circumcision na hindi naman si Moses ang may bigay, kundi ang mga ninuno nyo lamang. So ang sinasabi dito ng Panginoon, pinagsasabong nyo ang mga verses. One verse kontra sa isang verse, pumipili lang kayo kung anong mas gusto nyong sundin. Pagkatapos, ang init-init ng mata nyo doon sa mga ibang may hindi nasusunod na nasusunod nyo. So niya, huwag kayong nanguhusga doon lang sa nakikita ng mata na nagpagaling, hindi dapat magtrabaho ng Sabat. Sabi niya, manghusga kayo ayon sa katuwiran. Don't judge by appearances, but judge by what is right. Huwag niyang sabihin, maling maghimala, maling magpagaling ng Sabat kasi sabi ng law ay mali. Pero ang tingnan ninyo, mali ba na magpagaling ng tao kahit anong araw? Mali ba na magpaginhawa ng may sakit? Ano mang araw mapatapat yon? Sabi, sobra kayong technical. Ang inaatupag nyo lang ay yung technical law na do's and don'ts. Nalilimutan nyo na maging mabait. Nalilimutan nyo na kung ano ang tunay na mahalaga sa tao. Hindi lang yung technical law, kundi yung ano ang naidulot nitong ginhawa at kabutihan sa buhay ng tao. So according to Jesus, though it had always been attributed to Moses, circumcision was not really from Moses. Isang napakalaking institusyon niya na nabasag bigla sa isang iglap. At mula mismo sa Panginoong Jesus, nagsabing, hindi naman si Moses yan kahit yan ang pinaniniwalaan nyo. So nagkakandara pa kayo, halos mamatay kayo sa pagsunod niyan dahil akala nyo sabi ni Moses, ako nga nagsasabi sa inyo, hindi nga Kaya makakarating tayo mga kapatid sa isang tanong. Sa panahon natin ngayon, ano-ano pa kayang mga katuroan ang pinagpapakamatayan nating sundin? Yung pala, nilikha lang ng mga ninuno. At hindi naman talaga galing sa mga tulad ni Moses. Tulad na lang ng institution of circumcision is one of the biggest institution in the cultural and spiritual life of Israel. And yet, Jesus says, it's not from Moses, it's only from your ancestors. Kala nyo lang, o pinagmukha lang na galing kay Moses. Gaano kaya karami sa mga
hirap na hirap tayong sundin ang hindi naman pala dapat talaga paghirapan. Ipinaglalaban natin, nagpapakamatay tayo sa pagsunod o pumapatay tayo. Tapos yun naman pala, sasabihin lang ni Jesus, kung pwede lang tayong kausapin ngayon, hindi naman si Moses ang may sabi niyan eh. So kung nakakalito, dahil hindi na naman natin kayang suriin lahat kung alin ang galing kay Moses, alin talaga galing kay Elijah, alin talagang galing sa Diyos, o alin lang yung sabi ng mga priest na sabi ng Diyos para masunod agad, pero sila lang pala ang may gusto noon dahil pwedeng mangyari yon. Kung nakakalito, anong dapat natin gawin? Sabi ni Lord, madali, don't judge by appearances. Judge for what is right. Ang paandarin nyo ngayon ay tanungin nyo ang inyong sarili, mabuti ba o masama? Makakabuti ba sa akin o makakasama? Ano ang idudulot sa tao kung i-apply natin itong kautusan na ito na hindi naman tayo sure na sure pala kung si Moses nga bang may sabi? So, ang magiging mo ngayong pamantayan ay nakabubuti ba? Mabuti ba? Ito ba ang gawang mabuti para ito i-implement sa paghuhusga natin sa kapwa, sa pagdidisiplina, sa pagpapa-implement ng kung ano-anong mga kautusan? Sa tanong mo, nakabubuti ba sa ating lahat ito? Nakabubuti ba lalong-lalo sa tao that we are concerned with? O nagiging technical na lang tayo na masunod lang natin yung sabi ng verse kahit na tayo maging malupit, kahit na tayo hindi maging mabait, kahit na makasama sa buhay ng tao ngayon. Tulad ng kung susundin yung utos about the Sabbath, makabubuti ba talaga doon sa may sakit na ipagpaliban pa ang paggaling niya? Kung hindi pa siya pinagaling ng Panginoong Hesus nung araw na yun, bukas ba talaga magkikita pa sila para magawa yon? O mapapabayaan na siya buong buhay at hindi na siya magkaroon ng pagkakataon? Mabuti ba na harangin ang gawang mabuti sa oras na ito para lang sundin ang isang technicality, o gawin na ngayon dahil merong makikinabang? Sabi ni Lord, huwag kayong palibang. Pag nalilito kayo, tingnan ninyo kung makatwiran. Huwag nyo lang tingnan yung appearances, yung form. Can you imagine that circumcision was from the Israelite ancestors? That it was from tradition only. Isang idol na binasag ni Jesus. At syempre may isa pa siyang idol na binasag, the idol of the Sabbath. Dahil talaga namang ipaglalaban ng mga Hudyo ang Sabat. At magpahanggang ngayon, maraming conservative Jews, pag kami kapwa sila Diyon na nagtatrabaho pag Sabat, binabato nila hanggang ngayon. Subukan mong umarkila ng sasakyan o mag-taxi, lalo sa mga conservative districts ng Jerusalem, during the Sabat, babatuhin nila yung taxi kasi nagagalit sila sa driver na bakit pumapasada ay Sabat. Paano ngayon kung papasada yung ambulansya? Halimbawa, technical ka, dapat sundin ang Sabat. Meron ngayon nagkakaroon ng seizure, nakaka-heart attack, kailangan dali sa ospital, kailangan magtrabaho yung driver ng ambulansya. Papayag ka or not? Kung religious leader ka, baka hindi. Pero kung nanay mo yung nangingisay, payag ka to break the Sabbath? Yun ang point ni Jesus. Ang gawin yung patakaran, pamantayan ng paghusga sa tamang gawin o hindi, makabubuti ba? Hindi yung dahil ang sabi ng ganitong letra, sabi ng ganitong verse, sabi ng ganitong paragraph, kahit na ang maging bunga sa'yo ay magdusa ka, maghirap ka, masaktan ka, sundin natin ito. Yun ang binasag ng Panginoong Jesus. Yet the Jews broke the Sabbath just to circumcise boys on the 8th day. Kaya pinapakita ng Panginoong Jesus, kung kunwari pa kayong hilig-hilig sa Sabbath, pero nag-circumcise din naman kayo kasi may iba naman kayong panghahawakan na tradisyon na hindi naman ang galing kay Moses. Kaya sabi niya, bakit ngayon kayo magagalit sa akin at gugustuhin niyo akong patayin dahil lang meron akong pinagaling ng Sabbath? Dahil alam niyo ba no Old Testament, pinapatay talaga yung nagtatrabaho sa Sabbath. Meron nga isang batang lalaki nangangahoy, nahuli nilang nangangahoy, araw ng Sabat, pinatay yun. Kung kapatid nyo yun, kung kayo yung magluluto, kailangan nyo ng panggatong, ipapapatay nyo ba yun? Kasi sabi, be kind. The Lord was saying, it's time for us to relax, to be kinder and nicer to each other.
and use tradition, use even scripture to be kind to each other, not to be unkind. What is more important, religious ordinance or people's well-being? According to Jesus, not only in this event, but in all other events, it was people's well-being, healing, comfort, and rest that was important to Him. Kaya sabi niya, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you. My yoke is easy. My burden is light." Sabi niya, you will find rest for your souls. Ang inuuna ng Panginoong Yesus ay yung kapahingahan ng mga pagod. Luwag ng dibdib ng nasisikipan ng paghinga. Yung pagkakaroon ng kapayapaan imbes kaguluhan sa buhay ng mga tao. Pagpapagaling ng may sakit imbes pagsunod sa technicality of religious law. Ang inuuna ng Panginoon is kindness and love. Kaya nga sinabi niya, "A new commandment I give you." Bakit may new? Kasi ang daming old. Sabi niya, love one another. If you love one another, people will know that you are my disciples. Kasi yung mga Israelites, sabi nila, malalaman nila na tayo ay anak ng Diyos pag hindi tayo nagtatrabaho pag Sabbath, pag sinicircumcise natin ang mga male children, pag hindi natin kinakain ng ganito, pag ganito ang haba ng ating buhok, malalaman nila anak tayo ng Diyos. Pag ganito at pag ganon, sabi ni Jesus, malalaman na kayo ay aking mga disipulo at tagasunod kung kayo maibigin. So, ibig sabihin, hindi na ako interesado na makilala kayong Christian sa haba ng buhok nyo o iksi. Hindi sa haba ng damit nyo o kaiksian nito. Hindi sa kung anong kinakain nyo at hindi kinakain. Malalaman kayo, ay aking mga tagasunod, kung kayo maibigin. Yan ang distinctive ng mananampalataya sa Panginoong Jesus. By just one single command, the Lord superseded all the Old Testament commands. Sabi niya, "A new commandment I give you." Kaya may nagsabi pa nga, ano po ba ang pinakamahalagang command? Siyempre, by that, people were referring to the 10 commandments and the 613 other commandments, the mitzvots. At sabi ni Lord, dalawa lang ang mahalagang commands. Una, love God. Pangalawa, love others like you love yourself. So kung tutusin, isa lang, parehong love. And by that statement, Jesus subsumed all Old Testament commands to His new command, the command to love. So pag meron ngayong verse, halimbawa, lalo galing sa Old Testament, at gusto mong i-apply sa kapwa mo, sa iyo, sa sarili mo, tapos nakita mong hindi naman loving pag in-apply, i-apply mo pa o hindi? Sabi ni Lord, ang iniiwan ko na sa inyo is the command to love. At ito ay nasubukan nung merong babaeng nahuling nangangalon niya sa akto ng adultery. Kinaladkad ang babaeng ito at sinubsob sa harapan ni Jesus at sinabi, ang babaeng ito ay huling-huli sa akto ng pangangalo niya. Sabi ng batas ni Moses, eto na naman yung batas ni Moses, no? Eto na naman yung Old Testament commands. Ang ganyang uri ng mga babae ay dapat batuhin hanggang mamatay. Ipinabato ba ng Panginoon? Alam nating hindi. So nakita natin doon, ang inuna ng Panginoon ay mahalin ang babaeng ito, lingapin siya, ipagtanggol siya mula sa karahasan ng napakaraming makasalanan din naman, hindi lang nahuhuli. Mahilig tuloy silang i-assign ang kasalanan nila sa iba para hindi sila mapag-initan. Hindi ipinabato. So kitang-kita natin ang iniangat ng Panginoon ay yung utos niya na maging maibigin, mapagpatawad, mapagkalinga. Kaya lang nga, malinaw na sana na yung mga old commandments ay napangibabawan ng commandment to love, pero hindi lang naman doon natapos. Dahil matapos ang Panginoon ay umakyat sa langit at nagsimula yung church sa ma-develop, at ngayon ay 2,000 years na ang development ng church, marami na namang commandments ang naimbento ng mga ancestors natin na tumakip muli sa commandment ni Jesus to love. Kaya hanggang ngayon, ang mga Bible-based churches, maraming mga katuruan
Maraming mga utos, maraming mga methods na hindi rin loving uli. So itatanong mo, kung sinabi ni Jesus that the greatest command is to love, yun ba ay i-apply lang doon sa past before Him o also din sa future after His earthly ministry? In other words, it would be the highest command of all time, whether going back to Old Testament times or going through New Testament times up to modern times. Of course, that should be the attitude. Jesus died to love. And Jesus died to bring people into a loving knowledge of God and to reveal that God is love. Kasi ang pagkakakilala ng mga tao sa Old Testament ay napakalupit ng Diyos, laging masungit, laging galit, pinapatay lahat ng tao, pinapagalitan lahat ng tao, at napakaraming mga malulupit na priest and religious policies na nagtatago sa likod ng Diyos. Dapat balikan yung utos ni Jesus na yon, to be loving and to be kind above religious ordinance. Not everything that the Jewish people said and believed was true. That's what Jesus emphasized. Hindi lahat. Not even institutionalized traditions, not even what was written by their scribes in their scriptures. Tapos ngayon may bagong idol tayo, what all the scribes wrote, na kahit hirap na hirap tayo sa pagsunod at hindi na praktikal, ipagigiitan pa rin dahil sabi ng mga scribes, sabi ng verse. Jesus was emphasizing that we should not needlessly place religious tradition and formula above what is practical, loving, and kind. Unahin ang pag-ibig, ang ginhawa at ikabubuti ng kapwa-tao. John 7:32 and so on. When the Pharisees heard the crowd arguing about Jesus, they got together with the chief priests and sent some temple police to arrest him. But Jesus told them, I will be with you a little while longer, and then I will return to the one who sent me. You will look for me, but you won't find me. You cannot go where I am going. Nung mabalitaan ng mga temple officials na nagkakaroon ng alikas-ngas tungkol sa mga katuruan ni Jesus, pinapa-aresto siya. It's dangerous when religious people have also police power, because they're going to use police power to impose their beliefs on everybody. At nagkakaroon ng religious fascism, no? Yung rule of the powerful. Verse 35, the Jewish leaders ask each other, where can he go to keep us from finding him? Is he going to some foreign country where our people live? Is he going to teach the Greeks? What did he mean by saying that we will look for him but won't find him? Why can't we go where he is going? Of course, the Lord was talking about a spiritual road that he would take that unbelievers cannot take. It is the road to the kingdom of God. The road that could be taken only through a change of heart, a change of consciousness. A road that the religious leaders of his time could not take because they would not change their minds. Kung bibigyan natin ng isang simplified illustration, yung sinasabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Without me, no one can go to the Father. Isipin nyo na merong landas sa inyong harapan na pwede nyong daanan. Pero, nakaharang sa landas na yon ay rehas na hindi kasya ang tao, pero kasya ang pusa na dumaan. Hindi kayo makakadaan sa daan na yon habang pinananatili nyo yung size nyo na size ng tao. Kailangan maging size kayo ng pusa para kayo makaraan at madaanan yung road na yon going to the Father in heaven. In other words, there has got to be a change that should happen, not in the size of our body, but in the size of our brains. There has got to be a change that should happen in the way we think, in our attitudes, in our value system, so we can take the road that is Jesus. Kailangan magkaroon ng pagbabagong loob
paghuhunos dili, pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Hinding-hindi mauunawa ang matatayog na espiritual na katuruan ni Jesus kung ipagpipilitan natin ng dati nating paraan ng pag-iisip. Kailangan natin siyang unawain according to His ways. Romans 12:2, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Hindi lang binabago ang anyo, ang suot, ang itsura. Hindi lang binabago ang habits, kinakain. Ang binabago para natin makita si Jesus at masundan paraan ng pag-iisip. Kaya dapat ang tao handa na mabago siya. Ibig sabihin, lumipat siya sa pagtungtong niya sa letter A, lilipat siya sa B para maiba siya. Dahil pag tumungtong siya sa B, maiiba na yung pananaw niya. Hindi dapat ipagpilitan ang dati ng nakasanayang pag-iisip. Kahit sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ang hirap naman yung may kamag-anak o kaibigan na ayaw man lang magbago ng pag-iisip, ayaw tumanggap ng suggestion, ayaw makinig ng payo, ayaw ibahin yung utak niya. Yan ang mga mahihirap makasama. So to know God, you've got to take the Jesus way. And to take the Jesus way, you must be able to pass through that sieve, that screen. Kailangan makaraan ka doon. 1 Corinthians 2:14, that's why only someone who has God's Spirit can understand spiritual blessings. Anyone who doesn't have God's Spirit thinks these blessings are foolish. Pag hindi mo naiintindihan yung argumento ni Jesus, yung mga binabago niya, you don't have the blessing of the Spirit of God. Kaya kailangan nyo nang hingin na readily binibigay ng Panginoon sa sino mang handang baguhin ang kanyang pananaw at pag-iisip. If people could not readily grasp the ideology, the philosophy, the principle, if they could not readily grasp the spirit of Jesus' way, called also the way, there's an easier track. Kasi minsan hindi naman lagi talaga madaling maintindihan yung thought, yung ideya. At kung may mga tao na hindi nila agad maintindihan yung ideya, yung mga ganitong klaseng usapan, merong isang paraan para makasunod pa rin kay Jesus na hindi mo sobrang naiintindihan yung ideya. They should follow Jesus' method, style. They should just follow Jesus' loving ways. So sumusunod ka kay Jesus dahil nauunawa mo yung matayog na teorya, bakit ka susunod? At kung hindi man, sumunod ka na lang, maging loving ka, maging kind ka, mapapalagay ka rin doon sa daanan na yon at hilingin mo at asahan na after a while ay maunawaan mo rin kung ano yung ginagawa mo. Pero ang gawin mo na, yung itinuturo ni Jesus. Kahit hindi mo pa sobrang naiintindihan. Kesa nire-resist mo pa, dahil pinagpipilitan mo yung dati mong naiintindihan, unloving, legalistic, stubborn ways, you will never enter the kingdom of heaven. At pag sinabi natin you will never enter the kingdom of heaven, hindi natin laging ibig sabihin na hindi ka maliligtas, kundi hindi ka makararating sa punto ng buhay mo na nagkakaroon ka ng spiritual joy, ng peace. Hindi ka makakarating sa punto ng buhay mo na pinaghaharian kang lubos ng Diyos. Maaaring ligtas ka sa eternity, pero dito sa lupa, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo. Hindi ka pa rin maibigin, punong-puno ka pa rin ng hatred and bitterness. That means you will enter the kingdom of God when you die. But here on earth, you have not entered it yet. It has not gotten into you. Kasi kailangan ang kingdom of God here and there. Kaya ang itinuro ng Panginoong Jesus sa prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Na hindi lang dapat sa langit ang kaharian ng Diyos, kundi puso ng mananampalataya ay kaharian ng Diyos at nangyayari, natutupad sa puso at buhay ng mananampalataya kung ano man ang natutupad sa langit. Therefore, you enter the kingdom of God. Therefore, the kingdom of heaven is in you. Therefore, the kingdom has come. At pag namatay ka, may isa pa uling kingdom na pinag-uusapan, to be with God in eternity.
there are many Christians who are no doubt going to be with God in eternity, but here on earth, hindi pa. Kasi ipinagigiitan ng katigasan ng ulo. Yung legalism, lagi ang dami-daming galit, hatred, hindi kind. Paano mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos kung hindi ka kind? Kayo ba, gusto nyo bang makisama sa bahay ng isang sungit na tao? If you have a choice, ayaw nyo, di ba? Maraming mga kabataan nga nag-aasawa agad dahil nasusungitan sa nanay nila, tumatakas. Yung pala, mas masungit ang magiging biyenan. Ayaw mong tumira sa isang bahay na may sungit, may galit, mayroong aalitan, di ba? Bakit naman titira sa iyo ang Espiritu Santo kung masungit ka? Kung lagi kang galit, lagi kang bitter, laging gusto mo parusahan ng kapwa, pagalitan, laging i-impose sa kanila yung mga religious law kahit magkanda hirap-hirap sila, mapahiya, masaktan, basta legalista ka lang. You will never enter the kingdom of God that way. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. In other words, take the Jesus way, mga kapatid. How do you take the Jesus way? Dalawa. Yung naiintindihan mo sa isip mo at ginagawa mo sa isip mo, or hindi mo sobrang naiintindihan pero sumunod na lang yung katawan mo, naging mabait ka na lang, naging mapagpatawad ka na lang, mapagbigay sa kapwa. Yun din ang Jesus way. Ang sarap kung pareho na ginagawa mo. Sinusunod mo ng katawan mo, pagkatapos sa iintindihan ng utak mo kung ba't mo ginagawa yun. Pero hindi naman lahat nakakaintindi, so sumunod na lang. Practice kindness over religious ordinance. Kahit ano pang religious ordinance, pag ipinatupad mo at naging malupit ka sa kapwa sa pagpapatupad noon, hindi na yun ang Jesus way. Kaya pag nalilito ka, ano bang gagawin ko? Maging mabait ka na lang. Maging mabuti ka na lang, mapagpatawad, hindi ka papagalitan ng Diyos sa pagiging mabuti. Kung magkakamali ka kapatid, magkamali ka na lang on the side of being kind rather than unkind. So, paano kung sumabrang bait naman ako, baka maabuso ako, o baka naman yung mga kapwa, pananagutan na nila ako ng abuso sila, pero ikaw, naging mabuti ka at mabait. Do not blindly follow religious tradition, which could have been created only by people, especially if they don't work or are not effective. Kita nyo kung paano ang pagkakandarapan ng mga Israelites sa pagsunod sa circumcision law. Tapos sasabihin sa kanila ni Lord, hindi naman si Moses ang may bigay sa inyo yan, mga ninuno nyo lang gumawa niyan eh. Gaano karami ang pinaghihirapan nating sundin na kung pwede lang sabihin ni Jesus sa iyo ngayon, ba't ka naghihirap? Hindi naman Diyos ang may sabi niyan. Paano ko pa malalaman kung anong sabi ng Diyos? Sa daming nakakalitong reading at interpretation. Paano ko malalaman kung anong tama kong gawin sa dami ng mga iba-ibang ideya kung anong tamang gawin? Sabi ni Lord, yung loving, yung kind, yung good, di ka pwede magkamali doon. Love even covers a multitude of sins. Huwag mong gayahin ang mga reliyosong tao na pagod sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan at walang point. Hebrews 10:11, the priests do their work each day, and they keep on offering sacrifices that can never take away sins. Nakita ninyo? Napakarami ginagawa ng mga religious leaders na nakakapagod, pero wala namang magbuting bunga. Hindi nakakapag-alis ng kasalanan, nakakapagdagdag pa nga. So just be kind, be good. It is the best expression of religion. Do not blindly follow religious tradition which could have been created only by people, especially if following them could make you unkind. Maraming ganun eh. Nagiging unkind dahil religious. Parang magkakontra yung dalawang ideya na yon. Because true spirituality, high religiosity, is supposed to make us kind. To the point of being like Jesus, who did not cause this woman caught in adultery to be stoned to death. At kung ganun kalala na ang kasalanan, at si Jesus pa ang pwede maghusga na meron siyang karapatan, hindi niya hinusgahan, hindi niya ipinabato, sino tayo para mambato ng kapwa?
Sino tayo para pahirapan ng kapwa dahil lang sabi ni Moses? It's time for the church to mature, to go beyond the letter of the law, to move up to the spirit of the law. Panahon na para ang pananalig natin at ang ating mga ninunong napakatagal na pinananaligan ay mag-graduate from childishness at maging mature and loving and caring. Hindi lang laging abalang-abala sa pagpapa-impress, sa nakikita ng mata, sa panglabas na nakikita, kundi kabutihan sa kaloob-looban ng ating puso. Panahon na para maging kind, gentle, and nice ang mga relihiyoso. And you know that is not the image of religious people. Sa kanila, masaktan ka na, sasaktan kita dahil sabi ng religious ordinance. But Jesus shows us a loving way. And Jesus is the way, the truth, and the life. Unless we do it Jesus' way, we can never enter the presence of the Father. It is important. Mayroong persecution, hinahanap ng wicked queen ang mga propeta ng Diyos, pinagpapapatay. So, nagkaroon ng ganitong uri ng sitwasyon at itong propeta, nanalangin siya na huwag uulan, huwag hahamog. Yun na rin ay ayon sa guidance sa kanya ng Panginoon at ganun nga ang naganap. Nagkaroon ng mahirap na kalagayan sa bayan, walang ulan, therefore walang agriculture, therefore walang pagkain, and everybody was going hungry and thirsty. At ang turo ng Panginoon sa propeta, pumunta ka sa ganung lugar. At ang lugar na yon, outside of the boundaries of Israel. So nakikita natin na pinapakita ng Diyos that even outside of those boundaries, pwede siya magpala at gusto niyang dali ng kanyang mga anak kung doon niya bibigyan ng provisions. We have to get out of our comfort zones. We have to get out of the usual way we do things. Kung yun ang leading ng Panginoon. And God sends Elijah to an unlikely place. Ilang, malayo sa bayan. But God feeds Elijah through unlikely instruments. Mga ibon na itinuturing ng mga Israelita noon na unclean. Birds that were considered unclean were used by God to feed Elijah. From the mouth of the birds, natural yun lang naman ang panghawak nila na i-deliver nilang pagkain, to the mouth of Elijah. Of course, through his hands and through his preparation. Pero kung magiging maselan ka, sasabihin mo, I don't like this is an unclean bird, I don't want to be fed by an unclean bird, sa magaling ang binibigay niya na pagkain, yun ay nilampasan ni Elijah. He went against convention, tradition, the usual practice, at tumanggap siya ng pagpapala sa mga channels ng Diyos na hindi karaniwan associated with blessing. 1 Kings 17:5. So he did what the Lord had told him. He went to the Kerith Ravine, east of the Jordan, and stayed there. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Very clear yung pagsabi ng boundary because it's outside of the usual boundary where the Jews were comfortable. Hindi nila home front yan, hindi nila home place, but it was the place where the Lord led the prophet. In a manner of speaking, Elijah is away from everyone else. Kaya kung meron sa ating mga nalulungkot-lungkot dyan, at namimiss-miss natin yung mga iba nating hindi nakakasama physically for a while, think of Elijah. Nag-iisa lang nga siya noon, wala siyang kasama doon sa ilang na lugar na yon, at dinadalhan lang siya ng mga ibon ng pagkain. But the Lord was there. The Lord was with him. The Spirit of God was with him. And when the Spirit of God is with us, we are never really alone. 1 Kings 17:6. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. So meron siyang carbohydrates at meron siyang protein, kompleto rekado, ang supply sa kanya on schedule. Umaga at hapon, dinadalhan siya. Importante na tayo'y umaasa sa Panginoon, but you know, the Lord used these ravens, so the Lord can use anybody, anything, para tayo bigyan ng mga kailangan natin sa buhay. Huwag tayong masyadong mag-alala tungkol sa mga bagay na yan. Because ang ating masalangit, siya ang nagbibigay sa atin ng mga provisions. We only have to open our eyes to the many wonderful ways that God blesses us. Be thankful, not be afraid,
and to be conservative, na pagtipirin naman natin, ayusin natin ang paggamit para humaba ang ating supply. Umaga at hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. So, natural mineral water pa ang inumin niya. Well, not all of us will have that luxury, pero ang mahalaga, binibigyan tayo ng Panginoon ng maiinom na sapat sa pangangailangan natin pang-araw-araw. Elijah submits to God's instruction and is given food and drink. Remember, hindi nauna yung food and drink. Ang nauna, pagsunod niya. At nung sumunod na siya sa instruction ng Diyos, sumunod yung provision, sumunod ang blessing. 1 Kings 17, 7-9, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. So natuyo na rin pati ang pinagagalingan ng kanyang inumin. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka dito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. So the brook dries up, but God offers another source of provision for Elijah. Again, another unlikely channel of blessing, a very unlikely helper, a woman, a widow, which, by the standards of the culture at the time, could be equated with a very weak person. Walang power, walang strength, walang social, economic, political power. Pero yun ang gagamitin ng Panginoon para pakainin itong si Elijah. When God chooses an instrument, when God chooses a channel of blessing, who are we to say, ay kulang yan, ay mahina yan, ay hindi at sapat? Kaya nga lalong naging emphatic ang Panginoon na siya ang talagang provider, so huwag mong tingnan yung ginagamit yung instrument, huwag mong isipin na hindi yun magiging sapat, na yun ay magiging kulang, dahil ang Diyos ang nasa likod ng instrument na yon. And God is always more than enough. At yun ang pwede natin pagtuwalaan. 1 Kings 17, 10-11. Pumunta na siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Ito ang instruction ng Diyos sa kanya eh. Yung babaeng makikita niya ang magpapakain sa kanya. So, buong lakas ng loob naman siya humingi ng maiinom. Can you imagine asking for a drink in a time of drought? Walang tubig, walang supply. Kung meron man yung babaeng itinago-tagong konting tubig, para sa kanya lang yun, o sa kanyang pamilya, o sa kanyang anak. Pero ngayon, nandito ang prophet asking for water. Hindi naman nag-atubili yung babae na tumulong. Kukuha na talaga siya ng tubig. Maaring siya man ay kinausap ng Diyos, inihanda ang kanyang loob para siya maging mapagbigay kahit sa panahon ng kanyang sariling pangangailangan. Ito ang instruction ng Diyos sa propeta at maaring doon din sa babae. Dapat sensitive tayo sa pakikinig sa instruction ng Diyos. Kahit tayo may mga pangangailangan, kahit gusto natin maging selfish, kahit gusto nating sarili ang unahin, pakinggan ang tinig ng Diyos. 1 Kings 17:12. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kakaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Ganon kagrabe ang sitwasyon. Itong babaeng sinabi ng Diyos sa propeta, puntahan mo yun na magpapakain sa iyo. Meron siya konting tubig, kaya pwede siya magbigay. Pero nung humingi ang propeta ng tinapay, sabi niya, ang totoo, meron kaming konting-konting harina. Baka isang tapat na lang yun. Meron kaming konting-konting langis na kailangan sa pagtimpla para makagawa ng tinapay. Titimplahin ko na yun. Lulutuin ko na yun. Kaya mo ko natagpuan dito sa gate ng bayan. Nangunguha ko ng mga tuyong kahoy para gumawa ko ng apoy, para magluto. Kakainin na namin, mag-inahuli naming supply at mamamatay na kami sa gutom kasi wala namang darating na supply. Hindi umuulan, walang bunga ang mga puno, tuyo ang lahat. Ito na ang huli naming meal. Tapos humihingi yung prophet ng tinapay. Indeed, it was a very unlikely helper. Kapos na ang babae, siya pa ang hiningan. Pero kung ibigin naman niya na magbigay,
may maibibigay pa siya. Kaya lang, baka mawala na siya at ang kanyang anak o kaya mabawasan ang sana ay konting-konting pagkain na lang nila. 1 Kings 17:13 to 24. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag ka mag-alala. So there was an assurance from God through the prophet. That's why I like to believe that this woman was also spoken to by the Spirit of God. Kasi hindi naman madaling maniwala sa isang estranghero, no matter how much of a prophet he might look. Kung yung tiyan mo na ang nakataya, pagkain mo na ang nakataya, huling supply mo na ang hinihingi. So sabi ng prophet, huwag kang mag-alala. At yan ang laging sinasabi ni Jesus, di ba? Fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang kabahan. Buuin mo ang iyong loob. Patiwasayin mo ang iyong isip. Why? Because God is in control. God is in heaven and God knows what's happening. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi sa patuloy ng propeta. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. So sabi niya, sige, kunin mo na yung inumin na inumin ko, pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay, tapos iluto mo yung natira para sa inyo mag-ina. Test kaya to? Last food na nga nila yun eh. At pagkatapos, sabi ng propeta, magluto ka ng para sa inyo. Is it a test? A test of faith? Uunahin pa ang prophet kesa sa sariling anak. Every single cell in the body of a usual, normal person would refuse that. Siyempre, self-preservation muna. Ako muna, anak ko muna, bago iba. Pero ang babaeng ito was put on trial. Make or break to. Susundin ba niya ang propeta? At maaaring mawala ang lahat ng kahit konti na lang niyang huling kakainin? O maaaring totoo ang kanyang sinasabi na huwag ako mag-alala dahil may dahilan siya para sabihin huwag ako mag-alala? 1 Kings 17:13 to 24 sa pagpapatuloy. Sabi ng propeta, huwag ka mag-alala sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papapatakin na ni Yahweh ang ulan. So God, through the prophet, promises and not provisions. Sabi ng prophet, huwag ka mag-alala. Ipakain mo sa akin yung hinihingi ko, ipainom mo sa akin ang iniinom na gusto ko, at magluto ka ng para sa inyo mag-ina, at kalimutan mo yung sinasabi mong isang dakot na lang ang harina nyo, konti na lang, ilang patak na lang ang langis mo. No. Gawin mo itong sinasabi ko dahil itong pinapagawa ng Diyos at hindi ka magugutom sa buong panahon hanggang pumatak ang ulan, tumubo ang mga halaman, mamunga, at bumalik ang lahat sa dati. The woman had to choose. Maniniwala sa propeta, give her everything and receive or lose everything. Or not believe, that's the other choice. Not give her everything and be able to eat something once and then die of hunger afterward. Hindi yan madaling pagpilian kung tayo ang nasa lugar. Susundin ko ba siya at makikinig ako sa sinasabi niya, hindi ako magugutom buong panahon ng tagutom? O hindi ako makikinig? At least kakainin ko itong huling meal, di bali na at least nagkaroon man akong huling meal kahit ako mamatay sa gutom after. Ano ang gagawin ng babae? Sa pagpapatuloy, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. Yung pakikinig sa isang talagang God-led voice, pakikinig sa udyok ng Espiritu na nadidinig mo sa iyong isip at sa iyong puso ay nadarama mo, that makes a difference. Make or break. The woman chooses to believe. The woman chooses to be kind in a time of need. The woman chooses to give little of what she had. Hindi naman hiningi lahat may matitira rin sa kanya. Uunahin lang nga niya yung propeta. Maaring yun ang test part ng element ng kwento na ito. Pero hindi naman hiningi lahat, may matitira. The woman chose to divide the little that she had para merong mapakain. Hindi lang siya, hindi lang anak niya, pati ang stranger na ito. At sa pagpapatuloy ng binabasa natin, at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina
sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Kahanga-hanga. God's word and promise is realized in what the prophet said. Natupad. At ito'y natupad because the woman believed. The woman chose to believe. And even not on a spiritual level, on a practical level lang, the woman chose to be kind and to be good in such a time that there was a lot of reason not to be kind and not to be good. And because of the choice, her life, the life of her son, were spared. And not only that, she was able to minister to God's man, the prophet. Yung kwentong yan, bagamat matanda, very fresh ang application. Kasi noon at hanggang ngayon, pare-pareho lang naman. Sabi nga ni Solomon, there is nothing new under the sun. Lahat pa ulit-ulit lang. Kaya yung need noon, need pa rin ngayon. Who was God then is still God now. God reigns. Pag gusto kang i-bless ng Diyos, walang makakapigil. Kaya ang mahalaga, patuloy tayong manalig, patuloy tayong maging mabuti, maging mabait, sapagkat sa pagbibigay natin ng ating mga tinatangkilik na galing din naman sa Diyos, doon naman tayo nabibigyan din. Kung magbigay man tayo, actually, una na tayo nakatanggap, kaya tayo may naibibigay. At kung nagbibigay pa tayo, that is the way for God to continue giving us the supply. Napaka-dramatic, napaka-cinematic na nangyari. Matapos lutuin ng balong ito ang kahuli-hulihang patak ng langis at kahuli-hulihang mga harina niya, kinabukasan, pagsilip niya sa loob ng banga, may laman na naman. Meron na namang harina at meron na namang langis. Luto na naman siya. Kain na naman sila sa araw na yun. Kinabukasan, pagtingin niya, meron ulit. Hanggang dumaan ng maraming panahon, hanggang niloob na ng Diyos na magkaroon uli ng ulan, madilig ang lupa, tumubo ang mga tanim at mga halaman, bumalik ang lahat sa dati, and they were able to be sustained by that daily bread. Ngayon ang sinasabi ni Jesus, ang panalangin itinuturo niya sa atin, give us this day our daily bread. At pag sinabing daily bread, ibig sabihin, hindi ka sobrang takot about the future, about tomorrow, about the very far, far future, to the point that you now become generous. You're able to give to the needs of people now, not thinking that you will need it tomorrow, because you know that tomorrow God will be there and God will give you your daily bread. Payapain natin ang ating isip. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you, sabi ni Jesus. Anong kingdom ang dapat nating hanapin ngayon? God's kingdom on earth. Di ba ang turo niyang panalangin? Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. It is not us going to the kingdom of God, but the kingdom of God coming down to us. And where will the kingdom of God come down to? To our hearts, to our minds. Sabi ni Jesus, huwag kayong mapahala, huwag kayong matakot, anong isusuot, anong kakainin, anong dadamtin, ano ang iinumin, sabi niya ganon. Yung mga tao lang na walang Diyos sa puso ang nag-iisip ng ganyang mga nakakatakot na bagay. Sabi niya, seek first His kingdom, meaning unahin mo ang Diyos, ang paghahari ng Diyos sa iyong puso, unahin mo ang mga thoughts that are very godly, mga nagbibigay ng kapayapaan, katahimikan, katiwasayan, yun ang kingdom of God. Unahin mo yon at ang lahat na naibang mong kailangan, susunod na rin na darating. So sa ganito mga challenging times, anong dapat nating unahin? Know enough of God's promises. Know enough of God's history of dealing with His people. And that is how we will survive. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Itong babaeng ito na isang dakot na harina, ilang patak na langis, na parami ng Diyos at nasustain siya buong panahon. Lalo naman siguro kayang paramihin ng Diyos yung kilo-kilo o kaban-kaban yung nakatago dyan, mga bigas-bigas, mga maraming yun dyan, mga provision na ipon-ipon. O kahit yung mga walang naipon na umaasa ngayon sa dadalhin ng ibon, sa dadalhin ng uwak, it's still God who is behind all of these instruments. Have peace, sabi ni Jesus. I have overcome the world. God is with us. And God calmed the storm through Jesus. So let Jesus calm your heart,
although there is a storm, let Jesus calm it, so that we will be like Jesus, sleeping at the stern, relaxed, though there was a storm that was tossing the